Hello mga mi, kamusta kayong lahat? So for today's video, samahan niyo naman ako sa mga ganap ko ngayong araw. Ito nga mga mi, kahit walang pasok, maaga talaga ako nagigising kasi nga nagugutom ang person. Tinangalang talaga, lagi talagang may tira na kanin tuwing gabi, kaya meron ako nakakain sa gabi o di kaya sa madaling araw. Very fast forward mga mi, gabi na nga pala sa mga oras na yan at eto, dumating na nga pala yung duyan na binili ko para kay baby Cataleya. Bali dito ko nga pala naisipan na ilagay yung duyan ni Cataleya sa kwarto mga mi kasi nga hindi nga masyadong mainit dito dahil meron nga gisami. Di talaga mainit dito sa kwarto namin mga mi, lalong-lalo na siguro kapag may aircon. Charis. Pero dahil wala tayong aircon mga mi, kaya electric fan na lang, o diba? Actually, kakadating lang talaga ng duyan na yan mga mi, pero hindi ko nga pinatagal, pina-assemble ko na nga agad kay Mr. kasi gustong-gusto ko nang subukan sa baby ko. Sa totoo lang din talaga kasi mga mare, sobrang nakakangalay na talaga sa kamay kasi itong anak ko si Cataleya, kapag tulog siya o di kaya gising, ayaw niyang magpalapag, gusto niya lagi siyang karga. Saka ko lang talaga siya nalalapag mga mi kapag feeling ko na mahimbing na yung tulog niya. Yung kakalabas nga lang pala namin sa paanakan mga mari, tulog lang siya ng tulog pero alam niya naman kapag newborn, paiba-iba talaga yung mood nila. Dahil minsan meron talagang sa isang araw tulog sila tapos sa gabi naman ay gising, ganon. Kaya diba tingnan niyo naman, hindi na nga ako araw-araw nakagawa ng mga mini vlog ko kasi diba sobrang busy ko na talaga mga mi kasi itong newborn ko, Diyos ko day. Kaya ito nga hindi na ako nagdalawang isip na bumili ng duyan kasi sa isip ko naman baka hindi na ako panay karga kapag may duyan na. Natatawa pa nga kami dyan ni Mr. mga mi kasi na ignorante kami dito sa duyan at hindi nga siya marunong mag-assemble. I mean hindi siya marunong kung paano niya ilagay yung pinakaduyan. Yan nilapag ko na talaga si baby sa foam para matulungan ko na nga siya mga mar kasi wala naman talagang alam yung mga lalaki dito sa duyan na to. Ang alam lang talaga siguro nila ang gumawa ng bata. Nga mga mi, in fairness naman, nung nagkaduyan na nga pala itong si baby Cataleya, ay Diyos ko day, sobrang haba na ng tulog niya. Tipong tapos na ako sa lahat ng mga gawain ko mga mi, pero siya tulog pa rin. Kaya ginigising ko na nga lang siya mga mi kasi nag-alala ako baka nagutom na kasi ilang oras na nga siyang natutulog. Yun nga, marami nga ako nababasa na baka delikado daw itong hook na nilagay ng Mr. ko dito sa duyan. Sabi nga ng Mr. ko mga mi, hindi naman daw yan basta-basta matatanggal kasi nakatrade naman daw ang hook na yan. Kaya naman kahit medyo bumigat na daw si baby ay safety pa rin naman daw sabi ng Mr. ko. Kaya syempre nagtiwala naman ako sa kanya. Yun nga mga mare, after naming maiayos yung duyan, ayan sinubukan ko na nga rin pala na iduyan si baby dito. Binga nila kapag first duyan daw ng baby ay may gagawin daw lihi, pero ako mga mi, wala akong alam dyan sa mga lihi-lihi na yan. Nung mga bandang alas 6 naman ng hapon mga mi, ayan sinubukan ko nga ulit na iduyan itong si Cataleya, ayan purya buyag, nakatulog naman siya agad. At dahil tulog na nga pala yung baby natin, kaya eto mag-asikaso muna ako sa aming uulamin. Yes ko, nagsawa na nga pala yung mga anak ko sa panay-isda naming ulam mga mi, kaya eto naisipan ko nga pala magluto ng pritong manok. Tapos lalagyan natin ng crispy fry para sa ganun mas lalo siyang sasarap. Bali si Kuya Haris lang naman talaga ang nagrereklamo kung bakit lagi na lang daw isda yung ulam namin, wala na ba daw iba? Kaya nung nakita nga pala niya na ito yung niluto kong ulam mga mi ay sobrang saya ng anak ko, Diyos ko day. Kaya for today's ulam, hindi muna sinabaw yung lulutuin natin, kundi pritong manok muna. Mas masaya kasi tayong mga nanay kapag nakikita natin yung mga anak natin na kumakain ng marami kasi nga gusto nila yung ulam. Buti na nga lang talaga sa mga oras na yan ay sobrang himbing ng tulog ng Cataleya ko kaya ito nakapagluto nga ako ng maayos. Nako, iba talaga ang nagagawa ng duyan mga mi kasi mas marami ka na talagang magagawang mga gawaing bahay. O siya, at luto na yung pritong manok natin kaya hanggang dito na lang. Maraming salamat. God bless.